nais ko lamang pong ipaliwanag that the expansion of territory is not just the physical expansion, hindi lang ang geographic perspective, kundi when we say expand territory, kasama po dito yung influence, no? Territory means influence also. Hindi lamang ang physical na pagsakop sa lugar, kundi ang spiritual na influensya na kaya nating dalhin sa isang lugar, no? Yung spiritual impact doon sa pupuntahan nating lugar, At mamaya pag-usapan natin ano-ano ba yung mga kailangan nating gawin o kailangan gawin ng isang leader in order for him to expand territory. At ngayon po nga po ito mga kapatid, I believe sa ating pong mga sarili, we are in our own, nasa ating sarili mga pagkatao, may itinanim po dyan eh. May nakatanim sa loob ng ating kalooban, sa ating puso. May natutulog na leader dyan. Amen po ba? Kung may sleeping giant, may sleeping leader. At sa hapong ito, nawa ay gisingin tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Na ang ibinigay na regalo sa ating pagiging leader ay magising sa ating pagkatao. Amen po? Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y inaanyahan ko pong lahat ng manalangin. Father God, marami pong salamat sa tanghaling ito. Panginoon, ikaw po ang aming dinadakila, aming sinasamba. Aming patuloy na dalangin na saliksikin mo po ang aming kalooban, aming puso, aming isip. Patuloy niyo po kaming palaguin sa spirito at sa katotohanan. Panginoon, sa pag-uusapan po namin, kayo po patuloy na pumagitna at gumabay, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan. Sa ilaman po ang mataas na kapurihan in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. At alam niyo po, katulad din po ng issue ng leadership. It's the clamor, Siya po talaga ang kailangan even in the academe, even in the corporate, even in the churches or in the private firm. Ang clamor po nating lahat ay leadership. Kailangan po natin ng leadership. At next year, next year ay magkakaroon tayo, makapractice natin ng pagpili sa mga leaders. Amen? At siguro yung susunod na topic, yun po ang ating itatopic. Paano ba tayo dapat pumili according sa perspective ng Panginoon ng mga leaders? But for now, ang pag-uusapan po natin, ano ba ang kailangan gawin ng isang leader in order for him to expand his territory or expand his influence in terms of leadership? At ang leadership, mga kapatid, siguro po in a simple meaning, as given by Senior Pastor John Maxwell. Sabi niya, leadership is influence, no more, no less. Yun po talaga yung essence ng leadership. Influence. You can't say that you are a leader kung wala kang influensya sa tao. Meaning, mga kapatid, you touch the lives of them, you touch the heart of the people, at ang sinasabi mo ay totoong-totoo sa kanilang mga puso. We have to start teaching people, not just to comfort them. Amen? Ready? Not just to comfort them, not just to encourage them. We should ask the Lord to give us wisdom to develop people, new leaders, by correcting them. Okay po? The essence of a leader is not to produce followers. Tandaan niyo po yan. Ang esensya po ng pagiging leader ay hindi po mag-produce ng mga susunod lamang sa kanya na palagi lang nakabuntot sa kanya. Ang esensya ng totoong leader is to produce future leaders. Alam niyo po, masarap isipin na tayo po ay nagpuproduce ng mga leaders na mas magagaling pa sa atin, mas matalino pa sa atin, mas sharp pa sa atin. Makasarap isipin na sa mga darating na panahon, ang ating mga youth, ang ating mga young adult, ang ating pong mga parents, ay kasama na rin po nating naghahayag ng salita ng may conviction,
ng may sharpness in their spirit, na may accuracy in their words. Oh Lord, give that time to us. At alam niyo po, ang bawat leader, ako po nangangarap, pangarap ko na ang mga napuproduce po nating leaders, on that, alam niyo po yung perfect moment, yan yung perfect moment na kung saan when the dreamer and the dream becomes one. Ang sarap isipin na po na may mga panibagong leaders na mag-rise up, panibagong mga ministry heads, panibagong mga youth leaders, panibagong mga bata na po na handang magbigay ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Hindi lang po makapagbigay, kundi to help us preserve complete ang susunod na henerasyon. That's the nutshell of leadership, mga kapatid. Hindi lang position. Most of us, sa ngayon po, leadership na po is based on position. Well, it can be, pero it can also be leader and influential even without position. Jesus Christ, na po, wala po siyang malaking, anong tawag dito? Army. Pero he is considered king of the kingdom. Na po. Jesus Christ, hindi naman din po siya nagdoktor, but he's the great healer. At sabi niya, if you want to be first, you got to be last. Ano ibig sabihin? Matuto po tayong maglingkod sa kapwa natin. Unahin natin po yung kasaganahan o yung benepisyo o yung mas magbe-benefit ang maraming tao kaysa sa ating mga pansariling gusto. That's the essence. That's leadership. At pag nakita ng tao, people will not be concerned how much you know. Na po? Unless they know. People will not care how much you know unless they know how much you care. Yan po ang leadership, mga kapatid. Na po? At sa hapong ito, ang pag-uusapan natin ay mag-rundown tayo sa 3 Bible character, mga heroes of faith sa Bible. Magpamula kay Moses down to Joshua and Caleb. Na po? Pag-aaralan natin, na po, how God spoke to Moses to Joshua, at itong mga panibagong leaders na to sa panahon nila. Na po, and how this youth nung time na sila'y slave sa Egypt, na po, how this youth becomes a great warrior, not only of men but of God. Okay po? So, samahan niyo po ako, mga kapatid, ang ating pong topic sa hapong ito is leadership, expand territory. Praise God. No? Ang ating pong verse, Joshua 3:7-11. Pero bago po tayo dumiretso dyan, hayaan niyo po muna akong bumati. Ano po? May mga nauna na po dito. Okay po? Yan, si Maria Priscilla Eugenio. Kanina sabi ko na nakita dito sila Nanay Carol Astor. Hallelujah. Amen. Dali lang po Larry Bautista. Ayan. Taga-UPS po to. No po? And Weng Mulera from Pasig. Okay po. Hallelujah. Ayan. Si Nanay Carol. Lichi Bakiran. Magandang tanghali po sa inyo, mga kapatid. And Imelda Hakil mo. Uy, Ate Imelda. Ano po? Maulang hapon din po. No? Maulan nga po. And then J. Lord Marzan Garcia. Ano po? And syempre sa ating pong Ninang, no po? Ninang Angie sister, no po? Sister Angie Campoy. Ayan. Magandang tanghali po sa inyo. No po? And Digna Pinili, straight from London. Talaga naman. International ang ating pong mga Norma Sales Cadiz. Blessed afternoon po, Pastor Dong, Pastor May, sa lahat ng kaabangers, no? Kasama po ang inyong lingkod, no? Maraming salamat po sa inyong pagbati. Melda Hakil mo, okay po. Yun, si Ate Lynn, no? Ate Lynn Santos Lucero from, no? Deep Down Under. Saan po?
Australia. Amen? Amen. And then, sino pa? Ha? Ayan. Uy, si Ninong Ben Manga. Andito na rin po. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Erlinda Murcia. Magandang tanghali po sa inyo kapatid. Ito po. And ayan, sila Ninang Angie ang nandito. Amen. So mga kapatid, we still have time. Ito po, huwag nating hayaan na tumigil sa atin yung blessing ng mensahe. Ito po, let's share, tag. Ito po. So, bago tayo mag-umpisa, let me just read the verse, Joshua 3:7-11. Okay po. Ayan. Hindi lang po. Yan. Sabi po dito, no, sa Joshua 3:7-11, sabi po dito, and the Lord said to Joshua, mga kapatid, kung maalala niyo po, nung 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 nag-travel, ano po, simulan ko po yung background from Moses, ano po. Moses was uh, inalagaan, pinalaki, ano po, for 40 years sa palace sa Egypt. Ano po, siya po'y at tinuring na anak ng Pharaoh, ng princess, as prince. Pero dumating sa panahon, kapatid, na siya po'y nag-commit ng crime sa pagdidepensa niya sa kanyang kalahi na Hebreo rin. At siya po'y nagpakalayo-layo at nakarating siya sa Midian. At doon po siya nakapangasawa. In short, nagstay siya doon ng another 40 years, mga kapatid. At doon siya kinausap ng Panginoon sa Golden Bush. Sa Burning Bush. Okay po. Now, itong pinag-uusapan natin, mga kapatid, Joshua is the second liner of Moses. Po. Tingnan po natin kung anong klaseng leader si Moses kay Joshua at si Joshua sa mga susunod niyang mga tao. Kung paano niya itinawid si Moses from slavery po, unto the Mount Sinai, Mount Moriah, na kung saan doon siya ipinasa ang leadership papunta kay Joshua. Okay po? Now, sabi po dito sa Joshua 3:7-11, and the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel. Siya na po yung leadership, mga kapatid, si Joshua na. That they may know that I was with Moses, so I will be with you. Kung papaanong sinamahan ko si Moses, ganun ko ring papakita sa mga tao na ikaw ay kasama ko, ako'y kasama mo. Katulad kung papaano ko sinamahan si Moses. Pagdating sa verse 8, you shall command the priest who bear the ark of the covenant. Kasi tatawid po sila dito, patawid ng Jordan River. Okay po. So may mga decisions kang gagawin, katulad ni Moses, katulad ni Joshua, in order for us to expand our territory, to expand our influence, to expand our maturity in the spirit. Gusto ko pong tingnan niyo po yung word na expand your territory by the influence. It could be influence in the spirit or influence by the natural process. Basahin ko lang po, no? You shall command the priest who bear the ark of the covenant, saying, when you have come to edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. Okay po. Next. So Joshua said to the children of Israel, come here and hear the words of the Lord your God. Alam niyo po, wala ni isang account sa Biblia na nakasulat na katulad ng mga nakasamang leader ni Moses, tulad ng kanyang mga kapatid at iba pang mga leaders na pinili nila na nagrebelde sa kanya. Joshua's record was a clean slate. Kaya yan, mga kapatid, yan din po yung ating pangarapin, na maging clean ang slate natin as leaders. Na yung rebelliousness ay wala po sa atin. Okay po. And then pagdating sa 9-10, and Joshua said, by this you know
that the living God is among you, and that He will without fail drive out from before you the Canaanites. Kasi yung pong nakatira dito po sa Promised Land, ito po yung mga lahi nila, mga Canaanites, mga Hittites, mga Hivites, Perizzites, and Girgashites, and Amorites, and Jebusites. Kung maalala nyo, ang Jebusites, sila po yung kaisa-isang tribo na hindi po nagpasakop kay David. Ito po, sila yung nagsabi kay David, naalala niyo po ba yun? Sabi niya, sabi nitong mga to, ang pababantay lang namin ay mga pilay at mga bulag, hindi ka makakapasok dito sa wall na to. Sabi kay David. Pero dahil na po, alam nila kung paano papasukin ang malaking wall na ito through the Gihon River na meron palang daan, no? Through sino? Sa kanyang pamangkin. Pamangkin na si Joab. At itong si Joab, noong time na yon, sa time ni David, ay naging general din. So makikita niyo mga kapatid, may proseso talagang leadership. May dadaanan ang isang gustong maging leader in order for you to understand leadership. Wala pong naging leader mga kapatid na hindi po dumaan sa proseso. Kung sakali man na ikay naka-acquire ng posisyon. Okay po? Ikay naka-acquire ng posisyon at hindi ka dumaan sa tamang proseso. Ikaw din po ang magsasuffer dahil you are not trained to be a true leader. Sabi po sa 11, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you into the Jordan. Hallelujah. So yan po yung ating text. Na po, salamat sa salita ng Panginoon. Now, let's dive in mga kapatid. Introduction. How we could sustain leadership capability in this present time. Paano ba talaga tayo tumindig? Mga magulang, paano ba titindig sa kanilang pamilya? Ang mga teachers na nagtuturo sa edukasyon, paano ba dapat sila tumitindig sa pagtuturo nila? There's always a question of moral fiber. There's always a question of how we will develop the next generation according to the perspective of the Lord. No po? At this point in time, mga kapatid, kailangan po tayong maging mapagmatsyag, kailangan po tayong maging mapagbantay dahil ngayon, ang basihan ng tao sa tama at mali ay pag naging legal. For example, man-to-man wedding, o marriage, women-to-women marriage. Ang basihan, pag yan ay ginawang batas, tama siya. Pero alam natin na po, ang perspective ng Panginoon, pag binasa niyo po sa Genesis 1, 26, 27, pagdating sa 27, ang nilikha lang ng ating Panginoon ay babae at lalaki. So, ano ang relationship nito sa mga magiging leader natin? At gaano kahalaga na ang ating mga magiging leader ay may matibay na pundasyon tungkol sa pagsasalin na po ng perspektibo at pagtuturo ukol sa tamang pamumuhay. Christian leaders should position themselves spiritually and tactically, knowing that there are boundaries to be claimed. May mga kailangan po tayong sakupin mga kapatid. Huwag nating hayaan na ang isang mga lugar, alam natin na kailangan ng salita pero hindi natin pinupuntahan. Kailangan ng salita ng Panginoon pero hinahayaan lang po natin. No po? Rivers and seas to cross over, territories to occupy, carrying a sharp, accurate, inclusive approach in developing leaders designed by our mighty God. So po, para sa atin mga kapatid, para sa po mga kabataan, sa mga magulang, fellow pastors, kung meron man po tayong kailangang pagkakabalahan mga kapatid, para may kasama tayong humahayo, para may kasama tayong naghahayag ng salita ng Panginoon. Sabi sa Romans 10:14, kailangan natin, sa Romans 10:14, di ba sabi, paano makakapakinig kung walang naghahayag? Sa perspective ng leadership development, paano magkakaroon ng maghahayag, madadagdagan ng maghahayag kung hindi ka nagde-develop ng bagong mga leaders? Ano po? At
itanim natin sa ating mga puso at sa ating mga isip, mga kapatid. It's not about the business inside the church. Ang esensya ng pagiging Kristiyano. Uulitin ko po. Hindi po ang pagiging busy sa loob ng church ang substance o esensya ng pagiging Kristiyano. Ang substance at ang esensya, ang kahalagahan ng pagiging Kristiyano ay yung ikaw ay makapaghayag ng salita, humayo sa mga tao, makinig man sila o hindi. Ang mahalaga, sumusunod tayo na ihayag ang salita. Mahirap tanggapin. Kaya nga po sa church, alam niyo po, may mga tao po, no? Nahihirapan sila magsalita sa street preaching. Bakit po? Ang hirap kaya magsalita na dinadaan-daanan ka lang ng mga tao. Tama po ba? Amen? No? Habang nagsasalita ka, parang walang pakialam sa iyo ang tao. Pero alam niyo po ang sinusukat doon. Hindi naman po talaga, hindi lang po talaga, no po, yung sila'y makarinig dahil ang conviction sa mga tao ay gawain ng banal na espiritu, mga. Ulitin ko po, kung paano ang tao ay mako-convict in terms of salvation, in terms of knowing God, yan po'y gawain ng ating Panginoon. Gawain po yan ng Holy Spirit. Amen? Ang ating accountability bilang mga mananampalataya, sumunod na maghayag. Sumunod po tayo sa salita ng Panginoon. Teach all nations. Maghayag tayo ng maghayag ng salita ng Panginoon. Well, of course, we have to understand. May tactics, may plan, may course of action kung paano po tayo maghahayag ng salita ng Panginoon. Amen po? So mga kapatid, habang may panahon pa tayo, I'm beseeching you, ako po yung namamanik sa inyong mga puso. Hayaan niyo pong marinig ng iba natin mga kaibigan ang katuruan na ito. Bukod sa lahat, bukod po sa mga pangangailangan natin pisikal, bukod po sa mga kaalaman natin sa pagpapalago ng ating mga organisasyon at mga churches, mga kapatid, unang-una po talaga na makapatayo ng malalakas na mga bagong leaders. That's where we can start to expand our territory. Amen? Sige po, babasa lang po ako ng mga ilang. Ayan. Sabi po dito, sino po ba ang mga nag-comment na? Ayan. Sabi po ni Sister Ursula Cruz. Sabi ni sino po ba ang nandito? Ayan. Ayan, ni Sister Angie, sabi po, tama po Pastor Walter, mahirap mangaral pag hindi nakikinig. Salamat sa mga lingkod na lingkod di nagsasawang naghahayag ng salita. Amen po. Totoo po 'yan, mga kapatid. Ang ating responsibilidad, let's dispose the word of God. Ihayag natin ang salita ng Panginoon. Ano po? Yun ang sinusukat sa atin ng Panginoon. Yung pagsunod mo na maghayag ng salita ng Panginoon. Kung paano magko-convict, let the Holy Spirit do it. Pero ikaw bilang tao, no, sabi, maghayag ka ng buong tapang, buong lakas, buong kaluluwa. Gawin mo ang lahat na magagawa mo. Pagalingin mo ang iyong sarili, patalasin mo ang iyong sarili, paano maghayag ng salita ng Panginoon. No po? With boldness and conviction. Amen? So mga kapatid, ito po, no? So umpisahan natin. Amen? Okay. Welcome po, Kuya Rizal Santos, Judeline Alunday, yan, Manuel, no? Si Manuel, si Manny. Okay, magandang hapon po. Si Sister Emerald Tamayo from London. Opo. Hallelujah. Now, yan, amen. Sabi po dito, sandali lang po Yan. Willardo o Obnimaga. Ayan, maraming salamat po. Okay, so how leaders expand territory. So bigay ko lamang po yung mga subtopic natin. Leaders breakthrough. No? Leaders who want to expand their territory, may kailangang bakahin. Na-discuss ko initially ito for the past teachings na ang problema natin ay hindi ang kapitalismo, hindi ang komunismo. Okay po? Ang problema natin ay tayo mismo. Amen?
there should be a breakthrough in our life, mga kapatid. May kailangan tayong hayaang baliin, buwasakin, o tanggalin sa atin, no, ng ating Panginoon. No po? At number 2, leaders crossover. Hindi ka pwedeng manatili lang sa isang lugar. Huwag po tayong makontento na tayo ligtas na. Dalhin po natin yung puso ng ating Panginoong Hesus para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen? At leaders occupy. So yan po yung mahalagang salita. To expand territory, there should be breakthrough in leaders, and in the leadership, there should be crossover, there should be occupy. No, leaders should occupy. Okay po? Now, Moses, no? Sa kwento ni Moses, Moses leaders breakthrough. Ano po ba yung naging breakthrough sa buhay ni Moses? Di po ba nagtatago siya? Amen? Nung siya kinausap ng Panginoon, no? Sa Exodus, nung siya kinausap ng Panginoon, anong sabi ni Moses? Lord, no? Bakit po ako? Hindi po ako marunong magsalita. Kasi kinausap si Moses ng ating Panginoon sa burning bush. No po? At sinabi niya, Moses, ikaw ay pupunta sa Egypt. Ikaw ang maglilid sa mga Hebreo patungo sa promised land. Ikaw ang magpapalaya sa kanila, gagamitin kita. Anong sagot ni Moses? Lord, ba't ako? Hindi ako marunong magsalita. Mga kapatid, lahat tayo mayroong ganyan. Lahat tayo may agam-agam sa ating sarili. No? The case of Israel, God sent Moses to lead Israel to freedom. No? Yan pong Exodus 3:10-12, nakalagay po dyan yan. No? Basahin natin ha. Sa Exodus 3:10-12. No po? Para po eksakto ang masabi ko po sa inyo. Yan. Sabi po dito mga kapatid, come now therefore and I will send thee unto Pharaoh. Sabi ng Panginoon kay Moses, ipapadala kita sa Pharaoh that thou mayest bring forth my people upang ang aking mga tao ipalayain mo out of Egypt. Yan ang sabi ng Panginoon kay Moses. Pero anong sabi ni Moses? And Moses said unto God, who am I? Alam niyo po mga kapatid, kuminsan ganyan po tayong mga naghahayag ng salita. Ako po yung namamanik sa puso niyo. Na pag pinanghawakan nyo at dinideklara nyo ang salita ng Panginoon, ideklara nyo po ito ng buong tapang at buong pagtitiwala. Na habang ikay nagsasalita, may nakikinig man o wala, kasama mo ang ating Panginoon. Diyan po dapat ang mindset ng mga evangelist, ng mga nagtuturo. Totoo po, mahirap makita na habang nagsasalita ka, dinadaan-daan ng alam. Pero, tandaan nyo po ito, may hinuhulma, may iniaayos ang Diyos sa ating puso. Na habang ikaw ay sumusunod, di mo alam pinatitibay ka. Kinakalimutan mo ang iyong sariling pride dahil gusto mong maihayag ang salita ng Panginoon. At yan ang mahalaga sa Panginoon. Na ang puso mo'y mapihit, papunta sa Kanya. Amen po? It's not about people hearing you or you talking to the people. It's about how you obey God. Amen? At may mga kailangan po tayong gawin katulad ni Moses. 1.1, sabi po dito, decision to embrace God's purpose. Nag-decision si Moses, mga kapatid. Nung sinabihan siya, kahit may takot siya, di po ba, alam niyang siya'y nakapatay ng isang Ehipsyo. Alam niya na siya po'y pinaghahanap. Pero pinababalik ka, ganyan po tayo mga kapatid eh. Ganyan po ang gagawin talaga ng Panginoon sa atin. No po? Dadalhin ka kung saan ka nadapa. No po? Maikling testimonya lang po. Nung po ako'y nagmi-mission sa Mindoro, no po? Nung ako po'y sabihin natin nandun pa ako sa lumang buhay ko. Marami po akong inenganyong kabataan na po sa Mindoro upang maging aktivista. Na po, hindi ko na po babanggitin yung lugar. Pero maniwala po kayo sa hindi. Nung po ako'y pinadala doon para mag-mission, alam niyo po ba, kung saan ako nangihikayat nung ako'y kabataan ng mga tao para lumaban sa gobyerno,
doon ako ibinalik ng Panginoon para maghayag ng salita ng Diyos. Na po, ibabalik ka talaga ng Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot dahil proseso yun ng Panginoon. Kailangan mong matutunang yakapin ang layo ng Panginoon sa iyong buhay. At kasama dyan ang pagkatama sa mga bagay na ginawa mong mali nung nasa lumang buhay ka pa. Amen po? Decision to lead Israel to promised land. Nag-decision siya. Decision. Sabi po dito sa baba, makikita niyo po. Decision, choosing what is right among options. No po? Yun daw po ang decision, mga kapatid. No po? Ang pagdidesisyon ay pagpili kung anong tama. Mga kapatid, ngayon ang pagdidesisyon, kakaiba. Ang pagdidesisyon, dinidefine nila by your own will. Pero sa plano ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon, dinisenyo ang tao, mga kapatid, na piliin niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Naalala niyo po, kapatid, yung mga previous teaching, kung meron ka mang karapatan na gusto mong habulin, sabi ko po, sa teaching na yon, habulin mo ang karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang habulin mo ng karapatan, hindi yung kung ano-anong karapatan na paglaban sa magulang, paglaban sa gobyerno, at anong maiiwan sa inyo. Ang madilim na kahapon. Ang kahapon, punong-puno ng pagtakbo. Punong-puno ng pagtakbo, pagtago. Why? Because of your rebellious heart. I can speak straight to you guys, sa inyo po mga kapatid, mga minamahal, kasi nangyari po sa akin yan. Na nung akala ko, nung ako'y kabataan, nung ako'y nandun pa, akala ko po, yun ang pinakatama, that's the ultimate purpose ng aking buhay. Palayain ang Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon. Hindi po pala totoo yan. Yun po ang tinatawag na utopia. Hindi po pwedeng itama ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali. May mga nang-aabuso na nga, gagamitin mo pa rin gumawa ng mali para itama yung pang-abuso. Mali. You want to make a change? Go back to the Creator. The Creator will teach you how to be righteous. Because sabi sa John 14:6, sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo mga kapatid, pag tinignan niyo po ang tinuturo mula Old Testament hanggang New Testament, wala pong nagkokontrahan dyan. Hindi nag-abot ang mga writers na yan. Hindi nag-abot ang mga sumulat na yan. Pero hindi po ba tayo nagtataka? Bakit po there is harmony in the verses and in the Word of God, which is the Bible? Why? Because Bible is inspired by God. Isinulat ng iba't ibang tao, isinulat sa iba't ibang panahon. Hindi po nakita-kita ang mga writer ng Bible, mga kapatid. Okay po? Pero bakit? There is harmony. Because the Spirit is one. And the Spirit comes from the Lord. Amen po? Yan po mga kapatid. If you want to expand territory, mabuo ang stature mo, bumalik ang integridad mo, ang credibility mo, for you to expand your influence, for you to expand your territory, mga kapatid, matuto po tayong magdesisyon. Yakapin ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung mapapansin niyo po, dalawa yung desisyon na nakita niyo po kay Moses. Decision to lead Israel to the promised land and decision to embrace God's purpose sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng tao, the tragedy of life is not death by accident, it's not sudden death, but the tragedy of life is to live without a purpose. Kaya marami po ngayon, alam niyo po, halos ayaw nang gumising sa umaga, ayaw nang bumangon, kasi hindi malinaw sa kanila ang purpose. And I hope yung mga ating pong mga kaibigan ay nakaka-relate sa sinasabi ko. Pag po may purpose ang inyong buhay, mga kapatid, maaga kang gigising,
Gusto mo umaga na? Di po ba? Tama po ba sinasabi ko? Gusto niyo po palaging, ah, gusto niyo umaga na. Sana umaga na para magawa ko na yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito ni Sister Judeline Alunday, Amen. A leader should have a teachable heart. Amen. Ang leader na hindi marunong makinig, tandaan niyo po ito. Ito po, he's bound to be like Lucifer. Kailangan po natin maging katulad, ito po, ng mga heroes of faith. Si Noah, kahit pinagtatawanan, kahit inaalipusta ang pamilya niya, kahit sinasabihan sila, oh, nawawala na sa sarili ang lahi na yan, ang pamilya na yan. Isipin mo, naggagawa ng malaking bangka, malaking barko dun sa taas pa ng bundok. Even Moses, nung pinabalik siya sa Egypt, anong takot ni Moses? Alam niya, nakapatay siya doon. But the work of God, the purpose of God, cover his fear. Ano po? Ganyan po ang Panginoong kumilos sa ating mga buhay. Amen? Sabi po ni Sister Angie, Pastor Walter, sa paglilingkod, para po pala kayong si Apostle. Naku, bakit naging Apostle Paul? Mabuti na lang ang binulag sa inyo noon ay yung paniniwala nyo sa hindi umabot sa binulag ang eyesight. Salamat sa Diyos. Opo, natakot naman akong bigla doon. Ha? Pero alam niyo po, minsan mas mahirap pa nga yung buo ang matay. Pero bulag ang pangunawa. Ulitin ko po, mas mahirap po mabuhay ng buo ang mata, pero bulag pangunawa. Ano po? At sabi po, kung gusto daw po nating maunawaan ang buhay, maunawaan ang ating ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi po sa John 14:26, papadalhan ko kayo. I will send you a comforter, which is the Holy Ghost, and He will teach you all things. Bigyan lang natin ng pagkakataon ang banal na spirito sa ating buhay. Siya po kasi nakatalaga para tayo turuan, para tayo gabayan. Let the Holy Spirit indwell in our hearts. Yun po talaga mga kapatid. No po, kahit may takot si Moses, lahat naman tayo may takot, di po ba? Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang takot po ay hindi galing sa Diyos. God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Tandaan niyo po, ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihan, pagmamahal, at katinoan ng pag-iisip. Hindi po tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Yakapin natin yung pangako niya. Huwag nating yakapin kung ano yung nangyayari sa atin. Papaliwanag ko po. Hindi niyo na po kailangan ideklara yung nangyayari sa inyo. Baon kayo sa utang ngayon, nagkamali kayo, nagkasala kayo sa inyong asawa, ang mga ang anak niyo matigas ang ulo, wala kang trabaho. Huwag niyo na pong ideklara yan. It's a fact. What you need to declare is God's love and promises. Yan ang i-declare nyo sa inyong mga buhay. Panalo na po tayo. Kasi ang kalaban, no po, hindi niya kailangan saktan ka. Lituhin ka lang niya at nalito ka sa katotohanan ng buhay, panalo na siya. So paano mo gagawin na huwag kang malito? Focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Mag-focus ka sa salita ng Panginoon. Kahit, alam niyo po yung, alam mo nakakatuwa po, naalala ko yung mga buhay ng mga kapatid natin sa church. Namatayan, pero kahit namatayan, nandyan pa rin kahit Sunday. Nag-church pa rin. Kahit alam mo na may dinaramdam, may problemang malaki, nakikita mo nandiyan pa rin sa church, naglilingkod. Alam mo na may problema sila mag-asawa, pero alam mo, nandiyan pa rin sila naglilingkod. Kapatid, huwag niyo pong hayaan ang kahit anong bagay o anumang pangyayari o sino mang tao ang pumigil sa iyo upang ikaw ay makapaglingkod at sumamba sa Diyos na ating pinananampalataya. Amen po? Lagay niyo po yung conviction yan sa ating mga isip. Katulad ni Moses, he decided to embrace God's purpose.
Kailangan po nating magdesisyon dahil sa panahon ngayon, 'pag ikaw ay hindi nagdesisyon, ibang tao ang magdedesisyon para sa'yo. Nagdesisyon si Moses na siya ang mangunguna kahit may takot siya. Anong sabi ng Panginoon? "Huwag kang mag-alala, Moses." Kasi sabi ni Moses, 'di ba? "Di ako magaling magsalita, utal po ako." Anong sabi ng Panginoon? "I will send your brother Aaron to be your mouthpiece." Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang kahinaan niyo po, kung talagang yan ang pinapagawa ng Panginoon, at diyan sa pinapagawa ng Panginoon, hindi naman po talaga tayo lahat ang gagawa. May ipapadalang tao para tumulong sa iyo, para maunawaan mo na totoong hindi lang ikaw ang pwedeng gumawa niyan at maunawaan mo that these people were sent by God. Ang mga taong ito'y pinadala ng Diyos upang matupad ang layunin niya sa buhay mo. Totoo po yan. Ano po? Amen? So mga kapatid, ano po? Ayan. Ah, Dong, ayan. Uy, ating pong kasamang nagmimisyon dati sa Pangasinan, no? Pastor Dong Layagi, magandang tanghali sa iyo. Pagpalain ang ating gawain diyan sa Pangasinan, no? Napakasipag po nito. Pakababa ng loob nitong ating ngayon po pastor na din po siya. Amen. Dati nagmi-mission lang po kami nito. Praise God, ha? Pastor Dong Layagi. Amen. Praise God. Si Ate Judeline, Ate Ginaline Leonardo, ano po? Ano po? Sabi ni ano, amen. Jesus said, "If I forgive, I forget." No, sabi totoo 'yan, eh, sinabi ng Panginoon, eh, hindi ko I will remember your sins no more. Hindi ko na alalahanin. Pinatawad na kita, eh. Kaya alalahanin niyo po yung sinasabi ng Panginoon, no, sa first John 1:9. Sabi sa first John 1:9, "If you confess your sins," kung inyong ihahayag ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, kasama po sa breakthrough ng leaders, maka-breakthrough ka sa mga kasalanan mo, na ihingi mo siya ng tawad. Yan ay breakthrough. That you forget the pride na ang mga iniisip mo ay, Lord, paano mo ako mapapatawad? Panginoon, gusto ko pong magbago. Tanggalin mo po sa akin yung pride. Hindi ako makapagpatawad, ah, Panginoon. Paano po ako magpapatawad? Alam niyo po, kasi yung unforgiveness at yung hindi paghingi ng tawad, para kang tumatakbo sa oval na may dala kang bato sa bag mo. Meron po bang nakipaglaban ng paligsahan na tumakbo na may mabigat sa likod? Wala. Kailangan niyo pong tanggalin yung mga bigat na yan. At sa anong paraan? Either you ask for forgiveness o give forgiveness. No po? Meron ka pa bang mga bagay na hindi nahihingi ng tawad sa Panginoon? Experience your breakthrough today. I'm challenging you. You can pray at this very moment. You can pray at this very moment. Lord, patawarin mo. No? At kung meron ka mang mga hindi pa nahihinga ng tawad, yung mga kasalanan mong hindi mo pa nahihingi ng tawad, ipag-pray mo rin. Lord will find a way. Na po, ask forgiveness. Huwag mo nang isipin kung patatawarin ka o hindi. Ang mahalaga, humingi ka ng tawad na may kababaang loob, na may pagtitiwala sa ating Diyos na hindi ka niya i-fail. Amen? Praise God. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ang buhay ng tao, no? Sabi nga, too much analysis leads you to paralysis. Ah, ang sobra daw pong pag-iisip, too much analysis. Kaya kung minsan hindi na tayo makakakilos sa ating buhay, sobra tayong mag-isip. Sobra natin ina-analyze ang nangyayari. Let me share one thing to you. May isa pong bagay akong natutunan sa buhay. Kapag ako yung may nagawang mali, na po, o meron akong hindi, sabi nating nag-fail ako, hindi ko na po para pag-isipan pa yan ng matagal. Pukpukin ng sarili ko, fail ka na naman, fail ka na naman, fail ka. No, Lord, nagkulang ako sa pagpe-prepare. I failed this time, pero Panginoon, help me to prepare next time. Move on na tayo. Yang problema, yang failure, lahat ng tao nakakaranas niyan. Wala naman pong taong exempted dyan, eh. Pero ang kaibahan sa ibang tao,
Ano po? Dinadaanan na nga yung problema, dinadaanan na nga yung failure, tinatambayan pa. Huwag niyo na pong tambayan, daanan niyo lang yung problema. Amen? Ah, daanan niyo lang po. Matuto po tayo dun sa pinaranas ng Panginoon sa atin. Na po. Praise God. Hallelujah. Welcome po kay Sister Anacleta Paro. Erickson Tech, no? Pastor Eric Tech from Santa Cruz, Laguna. Magandang hapon po sa inyo. Harold Molo, magandang hapon din po sa inyo. Ano po? Sonia Mantilla, magandang hapon din po sa inyo. Amen po. So, that's one thing. You want to expand your territory? You want to expand yung territory, ulitin ko po sa mga bagong pasok lang, ano po. Gusto mong expand yung iyong territory, it does not always mean about your geographical expansion. Hindi lang po sa lugar yan. When we say expand territory, kasama po dyan yung pagbubuo mo sa iyong sarili upang ikay maging influential. In terms what? In terms of your credibility. Tama ba ang pamumuhay mo? You can also extend or expand your territory through influence. Pag nakikita ng tao na ikaw ay namumuhay ng tama, pag nakikita nila na ikaw ay hindi compromiser, pag nakikita nila na marunong kang magmahal, talagang mahal mo ang mga kaluluwang nawawala, grabe ang commitment mo sa pagso-soul win. Grabe ang commitment mo makapasok ng mga division ng mga opisina diyan sa City Hall. Katulad ng mga kapatid natin sa kape at pandasal. Mga kapatid, hindi po matataas ang pinag-aralan ng mga taong to. Pero grabe ang tapang na binigay ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi usapin ng narating mong pag-aaral ang paglilingkod sa Diyos. Ito'y usapin ng pusong handang sumunod at pagpasakop sa kanyang layon sa iyong buhay. Amen? Katulad ni Moses, he decided to embrace God's purpose in his life. He decided to lead Israel to the promised land. Tanong, alam ba lahat ni Moses ang mangyayari sa buhay niya at sa buhay ng mga tao? Sabi sa Biblia, kulang-kulang 5 milyon ang mga taong ito. Hindi po alam ni Moses ang detalye kung paano sila tatawid at makararating sa promised land. Gabay ng Panginoon. Full dependence with God. Have we ever tried it, kapatid? Mga minamahal, full dependence from God. Have we ever tried it? I'm challenging you. Subukan niyo po ang Panginoon. Matagal niyo nang sinubukan ng mundo, but the world failed you. Try God. Amen? Try God. Amen? So ngayon mga kapatid, sabi po dito, great achievement requires great obedience. Great obedience requires great decision. Amen? Gusto niyo pong makarating o gusto niyo pong magkaroon ng great achievement, may kailangan po tayong gawin. Sa biyaya ng Panginoon, kailangan nating matutong sumunod ng buong buo sa ating Panginoon. People fail because they obey 50-50. Pag nahihirapan na, pag nakikita niya na siya ay parang namemenos ang kanyang pagkatao, pag nararamdaman niya na parang siya ay hindi napapansin, umaangat yung pride. Na po, umaangat yung pride. At yan po yung ingatan niyo. Kasi tandaan niyo po, hindi po tayo sa tao naglilingkod. At hindi rin po physical ang labanan. Ang labanan ay principalities, spirit. That's why you have to train yourself in spirit and in truth. Matutunan mong lumaban doon sa arena ng spirito. At ang unang-unang tatanggalin dyan, alam niyo po, para maging matalas ka sa arena ng spirito, pride. Na po, yung pagmamalaki mo, yung kasalanan, pamumuhay sa kasalanan, no? Yung lust of the flesh, lust of the eye, para makatakbo ka ng maayos, para makatakbo ka sa takbuhin na ibinigay sa ng Panginoon. You have to let go of these things. Kailangan mong
Bitawan ang mga bagay na ito in order for you to expand your territory. Isipin niyo po kung ang bawat mananampalataya may ganitong mindset. Bawat mananampalataya, bitawan mo sa palengke, kaya niya magsalita. Bitawan mo sa school, kaya niya magsalita. Bitawan mo sa workplace, kaya niya magsalita. Pangharapin natin mga kapatid. That perfect moment when the dreamer and the dream is one. Ano yun? Na ikaw na dating hindi sumusunod at hindi kayang kumilala sa Diyos. Yung pinangarap sa iyo ng Diyos ng good future. Yung sinasabi Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Hindi upang ikay pahirapan, kundi ikay bigyan ng napakagandang kinabukasan. Bakit nababalian ng tao? Pag natuto kang magsarili. Pag natuto kang magdesisyon sa sarili mo lang at hindi ka kumukonsulta sa author and finisher of your faith, which is our Creator, God. Great achievement requires great obedience. Great obedience requires great decisions. Paano ka magkakaroon ng isang great decision kung alam mo sa puso mo hindi ka sumusunod? Hindi i-exalt ng Panginoon ang desisyon mong pang sarili. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kaya babalik at babalik ka sa Panginoon. Kung bakit bakit si Joshua, sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 3:7-11, I will exalt you this day. Sabi ng Panginoon kay Joshua, I will exalt you this day. Ipapakita ko sa mga tao na ito, sa mga Israelita, na kung paano ko sinamahan si Moses, ay ganun kita sinasama. The authority of leadership, the influence of leadership comes from the grace of God. Ang ating pong impluensya, ang ating leadership skills, biyaya ng Panginoon yan mga kapatid. Ito po, biyaya po yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito po, praise God. Ito po. Next. Number 2. Ito po. Number 2. Sabi po dito, mag-extend lang po ako ng mga 10 minutes. No po. Sabi po sa number 2, Joshua lead to crossover. No? Through battles of life, leaders emerge. Mga kapatid, wala pong gumaling na mandaragat sa banayad na tubig. Walang nasanay na good sailor na sa still water. Lahat ng magaling na mandaragat ay nakaranas ng bagyo, nakaranas ng malaking daluyong, nakaranas ng malalaking waves. Like Joshua. No po? Alam niyo po yung istorya ni Joshua, nakakatuwa yan. Nung namatay si Moses, mahal na mahal nila si Moses, lalo na si Joshua, magtatatlong buwan na umiiyak pa rin sila. Kinastigo na si Joshua ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Joshua, tumigil na kayo ng kaiiyak. I-lead mo na ang mga Israelita patawid ng Jordan. Alam niyo po mga kapatid, marami sa atin, ginamit ng Panginoon, pinalakas ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Amen? Pero nung pinagpala ng Panginoon, natakot tumawid. Ano po ba ang inyong ilog Jordan sa inyong mga buhay? Ano po ba kinatatakutan natin? Saan po ba tayo natatakot? Yung iiwan nating karangyaan? Yung iiwan nating dati nating ginagawa? Yung mga kaibigan na hindi natin matyaga dahil, naku, pastor, grabe, aalipustain ako ng mga kaibigan ko. Sasabihin ko po sa inyo, naranasan ko na rin po yan. Pero at the end of the day, after years na nakita nila na ikaw ay binago talaga ng Panginoon, tatawag po sila sa iyo. Hindi ko po ito pinagmamalaki, pero gusto ko po makita niyo yung proseso ng Panginoon. Pag na-settle down yung iyong stature, pag na-settle down yung credibility mo, sa iyong mga kaibigan, na akala nila iniwan mo sila,
sila po ang lalapit sa'yo. Pare, no? Hindi ka man tawaging pastor, pare, pwede mo bang ipag-pray? Yung inaanak mo ganito, yung kumpare mo ganito. There is time for everything. Not in our terms, not in our time, but God's timing. Ang nangyari kay Joshua, mga kapatid, ay pwedeng mangyari sa lahat sa atin. Na nung umpisa, paslit ka lang. Nung umpisa, teenager ka lang, nakasakasama nila nung ikay nasa Egypt. Pero through the years, sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ko dito, leader's authority comes from God. Hindi naman po talaga nanggagaling sa tao yung influensya mo. Yung authority mo, hindi talaga nanggagaling sa tao. Naranasan ko po yan. Nung ako po yung trainer po ako nung ako po yung nagte-train sa corporate, ang bilis lang po Sa uluhin mo lang yung ituturo mo, papalakpakan ka ng tao. Tama po ba? Sa mga nakaka-relate, sa mga teacher. Tama po ba? Sa uluhin mo lang yan. Kabisaduhin mo lang ituturo mo, papalakpakan ka sa corporate. Pero pag ikaw ay nagsasalita sa tao ng iyong hinahayag ay salita ng Panginoon, alam mo kung totoo yan sa'yo o hindi. Kahit pumalakpak ang tao, pero dahil alam mo na hindi totoo yan sa iyong pagkabuhay, sa iyong buhay, hindi ka masaya. Alam mo yan sa loob. Amen? You have to have that crossover. Bago ka makapag-lead ng crossover, you have to learn to crossover. Mula sa mapagkunwaring buhay, patungo doon sa totoong buhay na gusto ng Panginoon. Amen? Faithful general. Katulad ng pananalangin, mga kapatid. Ang pananalangin po, parang tuwing umaga, you're reporting for duty sa iyong commander. Faithful general. Lord, gabayan mo po ko sa araw na ito. Kaya alam niyo po, ang sarap tuwing umaga, yung 4 to 6 po na tayo po ay merong 24/7 na prayer sa ating pong church. 24/7, meaning all throughout, 7 days a week, mga kapatid. May nananalangin po sa ating magkakapatid, sa ating pong bansa, sa ating mga pastor, sa ating mga churches, sa mga may sakit. Naniniwala po tayo, mga kapatid, na yan po'y paghahanda sa ating mga mananampalataya for the days of persecutions. Alam niyo po, walang lumagong church, walang lumagong mananampalataya na tamad mag-pray. Tandaan niyo po yan. Prayer is barometer of your faith. Wala pong lumagong church na tamad mag-pray. 2.2. Joshua lead Israel to cross over. Sabi, true courage is the courage to obey. Kahit lungkot na lungkot pa si Joshua nung time na yon dahil namatay si Moses. Sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 1:9, be steadfast. Have courage. Dalin mo na, itawid mo na, i-cross over mo na ang mga Israelita sa Jordan. Sa ilog Jordan. Minsan, mga kapatid, mararanasan nyo yan. Meron kang dinadamdam, emotionally hindi ka stable, tapos pagsasalitain ka, ang hirap. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya ng Panginoon, no? Sa kanyang salita, palagi kang binibigyan ng kalakasan, kapanatagan. Amen? So, next. Number 3. Joshua and Caleb, leaders occupy the promised land. Pag binasa niyo po yung Joshua 3:9-17, makikita niyo po dyan yung instruction ng Panginoon kay Joshua. Dumating sa point na sabi, pagdating nyo sa Ilog Jordan at tumapak ang inyong talampakan, sabi, puputulin ko ang agos ng tubig. Kaya sabi sa Biblia, sila'y tumawid katulad daw po sa Red Sea. Sila'y tumawid sa tuyong ilog na yon. Pinatawid sila ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ko makita niyo po ito. Bakit lumubog si Peter? Nakita niya yung wave. Natakot siya. Ganon din po dito sa pinagawa ng Panginoon kila Joshua pagtawid sa Ilog Jordan. Silang lahat ay nagtiwala
na sila'y itatawid ng ilog Jordan upang sakupin. May laban talaga mga kapatid, hindi pwedeng walang laban. No po, naituro na to dati ni Pastor Dong, naalala ko. Hindi ka, kahit binigay na sa'yo ang promised land, kailangan mo pa rin kalabanin ang mga Amorites. Kailangan mong kalabanin ang Canaanites. You have to do something. You have to take part. You have to take your portion. Courageous heart to obey. No po? Alam niyo po yung courageous? Ibig sabihin ng courageous, hindi po yung dahil matapang ka lang. Alam niyo po, ang courageous, kahit may agam-agam ka sa puso, ang pipiliin mo ay sumunod. Kahit may konti kang takot sa puso, ang pipiliin mo ay pagsunod. That's courage. Yan po yung courage, mga kapatid. It's not the absence of fear, but to do the will of God, though there is presence of fear. Yun ang totoong courage. Magpakatao po tayo. And number 2, prepare the heart to conquer. Diba? Kinausap ni Joshua ang mga tao, pinrepare niya ang mga tao, binigyan niya ng instruction sino ang una. Anong sabi? Sino ang una? Yung Ark of the Covenant, kasama ang mga priest. At pag nakita nyo na tumawid na ang Ark of the Covenant, anong sabi ni Joshua? Sumunod na kayo. Puputulin ng Diyos. Sabi, puputulin ng ating Panginoon ang tubig. At ibig sabihin, puputulin, ititigil. Walang aagos na tubig sa dadaanan nila. Mga kapatid, have you ever experienced that? Na yung isang bagay na hindi ka panipaniwalang mangyayari sa atin ay nangyari sa atin. And I believe pare-pareho tayo nakaranas nito. Na akala natin wala na tayong pag-asang magbago. Akala natin wala na tayong pag-asa na makabalik sa ating normal na buhay. Na akala natin wala nang ibibigay sa atin ang Panginoon dahil sobra tayong abusado sa ating buhay. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay gano'n na lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but will have everlasting. All we need to do, mga kapatid, po, matuto tayong makinig, magkaroon tayo ng tapang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung tayo'y matapang dati sa pagsuway, gamitin mo ang tapang na yan sa pagsunod sa ngayon. At ikay babaguhin, bibigyan ng panibagong buhay ng ating. Wala pong imposible sa Diyos. Amen? Now, leaders breakthrough, no po? Bilang summary, leaders breakthrough, leaders crossover, leaders occupy. You want to expand territory, there should be breakthrough inside of you so that the the people around you will also experience breakthrough. You want to cross over, wag kang manatili sa isang lugar lamang. Wag kang manatili na ikaw ay saved na. You have to cross over from the comfort zone to the purpose zone. Ulitin ko po, from comfort zone to purpose zone. You have to cross over. At makikita mo pag ikaw po ay may conviction sa iyong puso, there is boldness. Kapatid, God will give you place to occupy. Sigurado po yan sa Panginoon. Hindi kanya gagawing matala sa salita nang wala siyang purpose sa iyo. Amen? Now, expand territory. Kapatid, ilagay po natin yan. Bakit natin kailangan mag-breakthrough, mag-crossover, mag-occupy? Because we need to expand territory. Territory na mga taong naniniwala sa Diyos, mga taong nagsisilbi sa Diyos, tao na may commitment, sumunod sa Diyos. Hallelujah. Conclusion. Number 1, our original design is to lead. Sabi sa Genesis 1:26 yan, mga kapatid. Sa kauna-unahan pa lang, sa chapter pa lang ng Genesis, sinabi na, let us make a man according to our image and likeness, and let them rule. Other words of rule, lead. Ang management ng earth ay ibinigay sa tao. And you have to occupy until God
come. Amen? Now, number 2, to lead, to expand territory. Kung totoong ikaw ay nagli-lead, hindi po pwedeng walang territory mag-expand. God will give you a place, God will give you people, God will give you circumstances in order for you to pursue and fulfill His purpose to your life. Ibibigay yan ng Panginoon sa kanyang timing, sa kanyang panahon, sa kanyang kagustuhan. Amen? And to receive and occupy new territories is commanded by God. Tandaan niyo mga kapatid, ang conclusion natin, it's all about preparing, it's all about leadership, it's all about remembering the original design of God to man, which is to lead. Tayo po'y nilikha na kawangis, ano po? In the likeness, in the image of God. At ang Diyos natin ay mananagumpay. Hindi po talunan ang Diyos natin. Na kung ang ating Diyos ay mananagumpay, tayo ay dinisenyo upang maging mananagumpay. We are designed to be victorious. We are designed to expand our territory. Amen? Maraming salamat po. No? Yan po ang teaching natin sa hapong ito. Let's pray sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig sa hapong ito. Oh, Jesus. Panginoon, aming kahilingan sa iyo, patuloy mo pong saliksikin ang aming mga puso. Ano man pong mga nagiging kahinaan namin, ano man po ang nagiging hindi namin pagsunod, Panginoon. Hinahayaan po namin ang banal na Espiritong kumilos sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buhay. Indwell in us, Lord. Change our hearts. Cleanse our mind. Cleanse our hearts, O Lord. Amen, Lord. Salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sino man dito sa ating kalagitnaan, mga nakapakinig at nakapanood, may kabigatan sa kanilang mga puso dahil hindi makapagpatawad, hindi makahingi ng tawad, ginawan ka ng hindi maganda, this is your time. This is your time. Gusto mong lumaya sa kabigatan na yan? Let it go. Surrender it to Jesus. At sabi ng Panginoon, kung ikaw ay malaya na, ikaw ay totoong malaya at pinalaya na ng ating Panginoong Jesus. Believe. Ang totoong kalayaan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Amin dinadalangin patuloy ang aming po mga senior pastors, aming mga spiritual parents, Lord, continuously to bless them, anoint them, protect them for all the provisions na kailangan po nila sa pang-araw-araw. Bless them. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ingatan niyo po sila sa kanilang mga pangangatawan. In the mighty name of Jesus. Ganun din po sa mga fellow pastors, fellow leaders, sa mga staff po, sa mga manggagawa na patuloy po nagpapagal sa iyong pinagkatiwalang gawain sa daily life sharing, Lord. Ingatan niyo po si Gab, si Ria, at yung mga nakakasama po nila dito, Panginoon. Ingatan niyo po sila at palakasin sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa buong kababaang loob, sa paggamit mo sa iyong lingkod. Aking hiling, patuloy niyo pong bigyan ng fresh revelations ang iyong lingkod. Maihayag ang iyong salita na may buong tapang. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga nakapakinig, O Lord, sa mga nakapakinig, bigyan mo po sila, Panginoon, ng spiritual wisdom and understanding. Malakaran nila sa kanilang mga buhay ang mga bagay na kanilang narinig sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po. Muli, ito po si Pastor Walter. Nag-iiwan po sa inyo ng magandang hapon. Ito po. At bukas, magkita-kita po tayo ulit. Ito po, mga kapatid. Same time. Ito po. Ihanda po natin na tayo ay
i-develop, turuan ng ating Panginoon. Maraming salamat.